Isang mainit na pagbati sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento. Muli, narito ang inyong lingkod, handang magbukas ng isa na namang aklat ng buhay, pag-ibig at mga pagsubok. Sabi nila, ang mga peklat ay simbolo ng katatagan. Ito raw ang mga marka ng mga lan na ating napagtagumpayan. Pero paano kung ang peklat na pilit mong itinatago sa dilim ang siyang magiging susi pala para makita ka sa liwanag? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway sa kabanatang pinamagatang Ang Tattoo sa Likod ng Punit na Damit. Amoy ng pinaghalong alak, pawis at murang pabango. Iyon ang unang bumubungad kay Liwayway Salcedo sa tuwing papasok siya sa Alingaungaw Bar. Ang ingay mula sa nagkakantahan sa karaoke, ang halakhakang may kasamang kalasingan, at ang magulong tugtugan ay tila isang malaking alon na laging handang lumunod sa kanya. Ngunit sa loob ng 6 na buwan, natutunan na niyang huwag langoy, kundi maglakad sa ilalim nito, na para bang hindi siya apektado. Ngayong gabi, ang alon ay mas malakas. May nagsuka malapit sa bilyaran. Walang ibang titingin doon. Walang ibang mag-aabalang maglinis. Iyon ang hindi nakasulat na bahagi ng kanyang trabaho. Habang pinupunasan niya ang malagkit at maasim na sahig, naramdaman niya ang mga matang yon. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino. Iisa lang naman ang tumitingin sa kanya na para bang siya ang mismong dumi na nililinis niya. Si Ulan Rivas, ang boss niya. Nakatayo ito sa likod ng bar counter. Ang mga braso ay nakahalukip-kip at ang mga kilay ay bahagyang nakakunot. Kitang-kita niya ang dumi sa sahig, pero para bang mas malinaw niyang nakikita ang dumi sa pagkatao ni Liwayway. Sa suot nitong kupasing t-shirt, sa buhok niyang laging nakatali ng walang ayos, sa pagod sa kanyang mga mata. Para kay Ulan, si Liwayway ay isa lang sa mga kasangkapan sa bar. Nagsisilbi, naglilinis, at pagkatapos ay umuuwi ng walang sino man ang nakakaalala sa kanyang pangalan. Tumayo si Liwayway, bit-bit ang maruming basahan at timba. Dumiretso siya sa likurang pinto para itapon ang laman nito. Hindi niya pinansin si Ulan. Sanay na siya. Ang katahimikan at distansya ang kanyang naging sandata. Pagbalik niya, abala na ulit ang lahat. Kumuha siya ng tray at nagsimulang kunin ang mga bote at basong walang laman sa mga mesa. Liway! Malamig na tawag ni Ulan mula sa counter. Lumapit siya, hindi tumitingin sa mga mata nito. Po, itinuro ni Ulan ang isang halos walang lamang tip jar sa tabi ng cash register. Wala ka man lang nahakot ngayong gabi? Ang tanong ay simple, pero ang tono ay puno ng akusasyon na para bang sinasabi nitong hindi siya marunong makisama sa mga customer, na kasalanan niya kung bakit siya mahirap. May iilan po, mahinang sagot niya. Hindi na niya idinagdag na ang kakarampot na barya doon ay galing sa isang matandang mag-asawa na naawa sa itsura niya. Hindi na sumagot si Ulan. Bumalik na ito sa pag-aasikaso ng kung anumang papeles sa harap nito. Para sa kanya, tapos na ang usapan. Bumuntong hininga si Liwayway at bumalik sa kanyang ginagawa. Iyon na naman, ang maliliit na karayom ng panghuhusga na araw-araw niyang tiniis. Pero ayos lang. Kailangan niya ng trabaho. Kailangan niya ng katahimikan na kayang bayaran ng sahod niya. Ang maging invisible, iyon lang ang gusto niya. Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos. Isang grupo ng mga lalaki sa isang sulok, ang kanina pa nag-iingay. Sila ang pinakamaingay at pinakamalakas uminom. At ngayon, siya ang target ng kanilang atensyon. Miss, isa pang bucket! Sigaw ng isa na may makapal na bigote at namumulang mga mata. Dinala ni Liwayway ang order nila. Nang ilapag niya ang bucket ng beer sa mesa, sinadya ng lalaki na haplusin ang kanyang braso. Mabilis niyang binawi ito. Ang kanyang katawan ay agad na nanigas. Ang kanyang mga pandama ay biglang tumalas. Isang pamilyar na pakiramdam.
ang pakiramdam ng panganib. Wow, ang bilis naman. Kantyaw nito. Huwag ka mag-alala, miss. Hindi kami nangangagat. Gusto lang namin ng kaunting ngiti. Nagtawanan ang mga kasama nito. Hindi umimik si Liwayway. Tinalikuran niya sila para bumalik sa counter. Bastusan, narinig niyang sabi ng lalaki. Hoy, kinakausap ka pa. Naramdaman niya ang isang kamay na humawak ng mahigpit sa kanyang balikat. At sa isang iglap, lahat ng pagsasanay, lahat ng instinto mula sa dati niyang buhay ay bumalik. Ang kanyang katawan ay gumalaw bago pa man makapag-isip ang kanyang utak. Humakbang siya pakaliwa, pinaikot ang kanyang katawan at ginamit ang bigat ng lalaki laban dito. Sa isang mabilis na kilos, napilipit niya ang braso nito sa likod. Aray! Aray! Daing ng lalaki, gulat sa bilis ng pangyayari. Natahimik ang mga kasama nito. Maging ang ibang customer ay napatingin sa kanila. Bitiwan mo ako, babae ka. Binitiwan siya ni Liwayway, hindi dahil sa utos nito, kundi dahil napagtanto niya ang kanyang ginawa. Nagpakita siya ng anino ng kung sino siya dati. Isang pagkakamali. Pasensya na po, sabi niya, yumuko at mabilis na tumalikod. Ngunit huli na ang lahat. Ang pagpapakumbaba niya ay lalong nagpaapoy sa galit at kahihiyan ng lalaki. Walang hiya ka, sigaw nito. Hinabol siya nito at sa sobrang galit hindi na nito naisip ang ginagawa. Hinablot nito ang likod ng kanyang damit. Isang malakas na tunog ng napupunit na tela ang pumuno sa hangin. Rasg. Ang luma at manipis na material ng kanyang t-shirt ay walang laban. Bigla, naramdaman ni Liwayway ang malamig na hangin sa kanyang likod at balikat. Ang kanyang damit ay halos mapunit mula sa kanyang leeg hanggang sa gitna ng kanyang likod. Ngunit hindi ang pagkapunit ng damit ang nagpatahimik sa buong Alingaw-ngaw bar. Hindi ang biglaang pagkabuyangyang ng kanyang balat. Ito ay ang bagay na nakalantad ngayon para makita ng lahat. Sa itaas na bahagi ng kanyang dibdib, malapit sa kanyang balikat, isang imahe na hindi nababagay sa isang hamak na serbidora sa isang maingay na bar. Isang agila na nakakapit sa isang globo at angkla, ang sagisag ng Philippine Marine Corps. Malinaw, detalyado, isang simbolo ng tapang, karangalan, at sakripisyo. Ang tawanan ay namatay, ang kantahan ay huminto, ang bulungan ay naglaho. Ang tanging naririnig na lang ay ang mabagal na pagtagaktak ng yelo sa isang baso sa kung saang mesa. Ang mga tingin ng pangungutya ay napalitan ng pagkalito. Ang pagkalito ay naging pagkagulat, at ang pagkagulat ay naging isang bagay na hindi pa kailanman naramdaman ni Liwayway sa lugar na yon, paggalang, pero wala siyang pakialam sa kanila. Ang kanyang mga mata ay napako sa iisang tao lamang. Sa likod ng bar counter, nakatayo si Ulan Rivas. Ang mga papel na hawak niya ay nakabitiw na sa kanyang mga kamay. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakaawang. Ang maskara ng pagiging malamig at mapanghusga na lagi niyang suot ay gumuho. At sa ilalim nito ay isang ekspresyon na hindi pa nakikita ni Liwayway dati. Isang purong, hindi makapaniwalang pagkabigla. Doon, sa gitna ng sahig ng alingaw-ngaw, sa ilalim ng mga umiikot na ilaw ng karaoke, si Liwayway Salcedo ay nakatayo na, parang isang estatwa. Ang kanyang sikreto, ang kanyang nakaraan, ang peklat na pilit niyang tinatakpan ng mga kupasing damit at katahimikan ay nakalantad na ngayon sa harap ng mga mata ng lalaking higit sa lahat ay humuhusga sa kanya. At sa sandaling iyon, para kay Liwayway, ang buong mundo ay huminto. Para kay Ulan Rivas, ang alingaw-ngaw ay isang lugar na kabisado na niya ang bawat tunog. Ang kalansing ng mga bote, ang tawa ng mga lasing, ang bagsak ng bola ng bilyar, ang sintonadong sigaw sa karaoke. Ngunit sa sandaling iyon, ang lahat ng ingay na iyon ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang pagtibok ng sarili niyang puso.
Malakas, mabilis, nakakabingi. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa tattoo sa balat ni Liwayway. Hindi ito isang maliit na paru-paro o isang bulaklak na iginuhit dala ng bugso ng damdamin. Ito ay isang sagisag. Isang tatak na hindi basta-basta. Kinailangan niyang pag-isipan kung saan niya ito huling nakita. Sa mga balita, sa mga dokumentaryo tungkol sa giyera sa Mindanao, sa mga larawan ng mga magigiting na sundalo. Marine. Isa siyang Marine. Ang babaeng nagpupunas ng suka. Ang babaeng hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Ang babaeng tinatawag niyang tamad sa kanyang isipan kapag mabagal itong kumilos. Isang sundalo. Ang katotohanan yon ay parang isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Bigla, ang lahat ng panghuhusga niya ay bumalik para multuhin siya. Ang bawat irap, ang bawat malamig na utos, ang bawat pagkunot ng noo kapag nakikita niya ang pagod sa mukha nito, para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang katahimikan ay nabasag nang ang lalaking nagpunit ng damit ni Liwayway ay tumawa ng may kahangalan. Aba, may tinatago pala si Miss. Bago pa man nito matapos ang sasabihin, isang bagay sa loob ni Ulan ang pumutok. Isang galit na hindi niya alam na kaya niyang maramdaman. Sa isang kisap mata, nakalabas na siya mula sa likod ng counter. Hindi niya namalayan ang kanyang mga hakbang. Ang alam lang niya ay kailangan niyang alisin ang duming iyon sa kanyang paningin. Labas, sabi niya. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Ngumisi ang lalaki. Boss Ulan, relax ka lang. Nagkakasiyahan lang. Hinawakan ni Ulan ang kwelyo ng lalaki at kinaladkad ito palabas ng pinto na para bang isa lang itong basahan. Walang sino man ang gumalaw. Walang sino man ang umimik. Itinulak niya ang lalaki sa kalsada. Wag na wag ka nang magpapakita dito. Mariing sabi ni Ulan, bawat salita ay may bigat. Intindihin mo na wala ang tapang ng lasing. Tumango ito at mabilis na naglakad palayo. Nang bumalik si Ulan sa loob, ang atensyon niya ay muling napunta kay Liwayway. Nakatayo pa rin ito sa parehong pwesto. Pero ngayon ay niyayakap na niya ang sarili. Sinusubukang pagtakpan ang punit sa kanyang damit. Ang kaninang postura ng isang sundalo ay nawala. Napalitan ng isang babaeng nasaktan at nahihiya. Nakaramdam si Ulan ng matinding konsensya. Hinubad niya ang suot na jacket, isang simpleng itim na windbreaker, at lumapit dito. Walang salita. Inialok niya ito. Ngunit umiling si Liwayway. Tumingin ito sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Ulan ang laman ng mga mata nito. Hindi pagod, kundi isang malalim na sakit. Isang pader na mas mataas pa kaysa sa inaakala niya. Tinalikuran siya nito at naglakad papunta sa maliit na opisina sa likod. Iniwan si Ulan na nakatayo doon. Hawak ang jacket. Pakiramdam ay mas hangal pa kaysa sa lalaking kalalabas lang niya. Sumunod siya. Naabutan niya itong kinukuha ang kanyang mumurahing bag. Liway! Simula niya, pero hindi niya alam kung paano magpapatuloy. Ako na ang humihingi ng pasensya sa nangyari. Hindi ito lumingon. Tapos na ang trabaho ko. Iyon lang ang sinabi nito. Ang boses ay walang emosyon, ngunit ramdam ni Ulan ang panginginig. Lumabas ito ng opisina. Dumaan sa tabi niya na parang hindi siya umiiral. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto sa likod. At pagkatapos, wala na. Naiwan si Ulan sa katahimikan ng kanyang opisina. Amoy pa rin ang alak at gulo mula sa labas. Umupo siya sa kanyang upuan at napasabunot sa sariling buhok. Ano ang nagawa niya? O mas tamang tanungin, ano ang hindi niya nagawa? Pinabayaan niya itong mangyari. Sa loob ng 6 na buwan, hinusgahan niya ang isang taong hindi niya kilala. Isang taong marahil ay nakakita ng mga bagay na hindi niya kayang isipin sa kanyang pinakamasamang panaginip. Nang gabing iyon, matapos niyang isara ang bar at paalisin ang lahat ng customer,
Nanatili siya. Umupo siyang mag-isa sa isa sa mga mesa, sa dilim. Ang alingawngaw na dati simbolo ng kanyang negosyo at pagsisikap ay tila naging isang silid ng hukuman at siya ang nasasakdal. Naalala niya ang unang araw ni Liwayway. Tahimik, hindi palangiti, epektibo sa trabaho, pero laging may distansya. Akala niya'y pagmamataas. Akala niya'y kawalan ng gana. Hindi niya kailanman inisip na marahil iyon ay isang paraan ng pagprotekta sa sarili. Isang anino ng alaala ang dumaan sa isip ni Liwayway habang siya'y nakahiga sa kanyang maliit na kwarto. Hindi niya makontrol ang pagpasok nito. Mga putok ng baril. Sigawan. Ang amoy ng pulbura at dugo. Isang kamay na nakahawak sa kanya. Isang boses na nagsasabing, "Mabuhay ka, Corporal." At pagkatapos ay ang nakakabinging katahimikan. Napabalikwas siya ng bangon. Humihingal. Pawis na pawis. Ang panaginip na yon, palagi na lang. Samamantala, sa bar, tumayo si Ulan. Alam niya na ang simpleng sorry ay hindi sapat. Ang jacket na inialok niya ay isang insulto. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang ipakita na nagkamali siya. Bukas, desidido siya. Bukas, kakausapin niya si Liwayway ng maayos. Hindi bilang boss sa empleyado, kundi bilang tao sa kapwa-tao. Hahanapin niya ang babaeng nasa likod ng tattoo, ang babaeng pilit niyang binaliwala. Ngunit hindi alam ni Ulan na sa parehong gabing iyon, sa terminal ng bus ng Sansinag, isang lalaking may madilim na mga mata at determinadong mukha ang bumaba mula sa huling biyahe. Lumapit ito sa isang nagtitinda ng sigarilyo. "Boss, nagtatanong lang," sabi ng bagong dating. "May alam ka bang lugar dito kung saan maraming babaeng nagtatrabaho? Naghahanap kasi ako ng isang partikular na babae. May tattoo daw siya, isang agila at angkla sa dibdib." Ang bawat hakbang papunta sa alingawngaw kinabukasan ay parang pagtapak sa mga bubog. Gusto ni Liwayway na magpanggap na isa lang itong ordinaryong araw, na ang nangyari kagabi ay isang masamang panaginip na lilipas din. Ngunit alam niyang imposible iyon. Nang buksan niya ang pinto ng bar, mas maaga kaysa sa karaniwan, ang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Wala pa ang mga customer, tanging ang amoy ng panlinis at natirang alak. Pero may iba sa hangin. Nandoon na si Ulan, nag-aayos ng mga bote sa estante. Nang marinig niya ang pagpasok ni Liwayway, lumingon ito. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 6 na buwan, hindi pagkunot ng noo o malamig na tingin ang ibinigay nito sa kanya, kundi isang tingin na may halong pag-aalinlangan, hiya, at pag-aalala. "Liway," bati nito. Ang boses ay mas mahina kaysa sa dati. "Ang aga mo yata." Hindi sumagot si Liwayway. Dumiretso siya sa locker ng mga empleyado para ilagay ang kanyang gamit. Narinig niya ang mga yabag ni Ulan na sumusunod sa kanya. Bawat ugat sa kanyang katawan ay nanigas. Heto na, ang mga tanong, ang pakikialam. Pero walang tanong na dumating. Sa halip, nang lumingon siya, may isang tasa ng bagong timplang kape na nakapatong sa isang maliit na mesa. Umaaso pa. "Para sa'yo," sabi ni Ulan, iniwasan ang kanyang mga mata. Mukhang kailangan mo." Tinitigan ni Liwayway ang tasa. Isang simpleng gesture, pero para sa kanya, isa itong komplikasyon. Ang kabaitan ay isang bagay na hindi niya alam kung paano tanggapin. Ang awa ay isang bagay na kinasusuklaman niya. Tumango lang siya bilang sagot. Isang bahagyang paggalaw ng ulo na halos hindi mapansin. Kinuha niya ang basahan at nagsimulang magpunas ng mga mesa. Iniwan ang kape na unti-unting lumalamig. Nang magbukas ang bar, naramdaman niya agad ang pagbabago. Ang mga regular na customer na dati dumadaan lang sa tabi niya ay ngumingiti o tumatango. Ang kusinera ay nagdala sa kanya ng isang platito ng siopaw.
Maging ang security guard ay binati siya ng, "Magandang gabi po, ma'am." Hindi ito nakakabuti sa pakiramdam, bagkus para siyang isang hayop sa zoo na biglang naging sentro ng atensyon. Bawat tingin ay parang humuhusga. Sinusuri ang tattoo na ngayon ay natatakpan na muli ng kanyang damit. Pero alam ng lahat na nandoon. Sa kalagitnaan ng gabi, isang pamilyar na mukha ang nagbigay sa kanya ng panandaliang ginhawa. "Hoy babae, kamusta ang pinakasikat na serbidora ng Sansinag?" Bati ni Diwa, ang kanyang matalik na kaibigan, habang umuupo ito sa isang bakanting upuan sa bar counter. Si Diwa lang ang nakakaalam ng buong kwento niya, o kahit ang malaking bahagi nito. Siya ang kasama niya mula nang dumating siya sa bayang ito, wasak at durog. "Tumigil ka nga," saway ni Liwayway, pero may bahagyang ngiti. Ang ngiti sa kanyang labi. "Nabalitaan ko ang nangyari," sabi ni Diwa. Ang boses ay mas seryoso na. "Okay ka lang ba talaga?" Nagkibit-balikat si Liwayway. "Okay lang. Trabaho pa rin." "Liway," sabi ni Diwa. Hinawakan ng kamay niya. "Baka naman ito na yon. Baka ito na ang paraan para hindi mo na kailangang magtago. Tingnan mo sila. Mas gumagalang sila sa'yo ngayon." Umiling si Liwayway. Binawi ang kanyang kamay. "Hindi paggalang yan, Diwa. Kuryosidad yan. Ayokong maging atraksyon. Ang gusto ko lang ay mapag-isa." Bumuntong hininga si Diwa. Alam na wala siyang magagawa kung iyon ang desisyon ng kaibigan. "Basta, andito lang ako." Nang makaalis si Diwa, naramdaman muli ni Liwayway ang pag-iisa. Habang nagliligpit siya ng mga baso, ang kanyang mga mata ay naglakbay sa paligid ng bar. At doon, sa isang madilim na sulok, nahuli niya ito. Isang lalaki. Nakaupo mag-isa. Hindi umiinom. Hindi kumakain. Nakatingin lang. Diretso sa kanya. Hindi ito ang tingin ng isang tsismoso o isang humahanga. Ito ay tingin ng isang mangangaso na sinusukat ang kanyang biktima. Malamig, matalas, mapusok. Naramdaman ni Liwayway ang biglaang panlalamig na gumapang sa kanyang batok. Ang instinto na matagal na niyang ibinaon ay biglang sumigaw sa loob niya. Panganib. Mabilis niyang iniwas ang tingin, ngunit pakiramdam niya'y nakatatak pa rin sa kanyang balat ang mga mata nito. Mula sa kanyang pwesto sa counter, napansin din ni Ulan ang lalaki. Napansin niya kung paano ito tumitig kay Liwayway at napansin niya ang biglaang pagbabago sa kilos ng dalaga. Nawala ang pagod sa postura ni Liwayway. Napalitan ito ng alerto at tensyonadong tindig. Isang bagay na hindi tama. Kumunot ang noo ni Ulan. Pinagmamasdan ang estranghero. Nang matapos ang shift ni Liwayway, mabilis siyang nagpaalam. Gusto na niyang makauwi, makalayo sa mga matang yon. Ang daan pauwi ay madilim at tahimik, gaya ng dati. Pero ngayong gabi, ang bawat anino ay tila may buhay. Ang bawat kaluskos ng dahon ay parang mga yabag. Pinabilis niya ang kanyang lakad. Ang kamay ay mahigpit na nakahawak sa strap ng kanyang bag. Lumingon siya ng 1 beses, 2 beses. Wala siyang makitang sumusunod, ngunit hindi nawala ang pakiramdam. Ang pakiramdam na may mga matang nagmamasid. Nang makarating siya sa harap ng kanyang inuupahang apartment, nakahinga siya ng maluwag. Ligtas na siya. Kinuha niya ang kanyang susi mula sa bulsa. Ngunit nang itutok niya ito sa seradura, isang bagay sa sahig ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang maliit, makinang na bagay. Maingat itong inilagay sa mismong gitna ng kanyang doormat. Yumuko siya para tingnan ito ng mas malapitan. Ang kanyang paghinga ay biglang huminto. Ang kanyang puso ay nagsimulang dumagundong sa kanyang dibdib. Ito ay isang bala. O mas tamang sabihin, isang basyo ng bala. Walang laman. Ngunit malinis na malinis, pinakintab na para bang bago. Hindi ito basura na napadpad doon. Hindi ito aksidente. Ito ay isang mensahe.
Isang mensahe mula sa nakaraan na pilit niyang tinatakasan. At sinasabi nito, sa isang malinaw at nakakakilabot na paraan, nahanap na kita. Pinanood ni Ulan si Liwayway na kumilos sa buong magdamag. Bawat galaw nito ay tumpak at episyente. Walang nasasayang na hakbang. Dati, ang tingin niya rito ay kabagalan. Ngayon, nakikita niya ito bilang kontroladong lakas. Isang enerhiya na tinitipid, na handang ilabas anumang oras. Ang imahe ng basyo ng bala na ikinuwento nito sa kanya kanina, pasimple, na para bang nagkukwento lang ng napanood sa pelikula, ay hindi maalis sa kanyang isipan. Hindi siya tanga. Alam niyang hindi iyon biro. At nang makita niya ang lalaking iyon sa sulok, at kung paano nagbago ang tindig ni Liwayway, alam niyang may koneksyon. Kaya nang matapos ang shift nito at nag-aayos na ito para umuwi, tumayo si Ulan. Hinarangan niya ang daan nito, palabas. Liway, sandali. Sabi niya, sinubukang gawing kalmado ang kanyang boses. Huminto ito pero hindi tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nakatuon sa pinto, na para bang yon ang tanging daan patungo sa kaligtasan. Bakit po, sir? Ang salitang sir ay parang isang pader na muli niyang itinayo sa pagitan nila. Gabi na, delikado, sabi niya. Ang mga salita ay tila hirap lumabas sa kanyang bibig. Ihahatid na kita. Umiling ito ng bahagya. Wag na po. Kaya ko ang sarili ko. Sanay na ako. Hindi, mariing sabi ni Ulan. Nagulat sa sarili niyang determinasyon. Hindi ka uuwing mag-isa. Hindi ngayong gabi. Hindi iyon isang alok. Iyon ay isang pahayag. Tumingin sa wakas si Liwayway sa kanya at nakita ni Ulan ang pagod sa mga mata nito. Isang pagod na hindi galing sa trabaho, kundi sa pakikipaglaban. Pagkatapos ng ilang segundong tila nag-iisip kung may lakas pa ba siyang tumanggi, bumuntong hininga ito at tumango. Sige po. Ang biyahe ay nagsimula sa isang nakabibinging katahimikan. Ang kotse ni Ulan, na dati kanlungan niya mula sa ingay ng mundo, ay tila isang maliit na kulungan na naglalaman ng lahat ng hindi nila masabi. Si Liwayway ay nakatingin lang sa bintana, pinapanood ang mga ilaw ng sansinag na dumadaan. Sinubukan ni Ulan na mag-isip ng sasabihin, "Kamusta ka?" Masyadong simple. Sino yung lalaki kanina? Masyadong direkta. Pasensya na ulit. Masyadong paulit-ulit. Sa halip na magsalita, lumiko siya sa isang maliit na kalsada at huminto sa tapat ng isang bukas na 24 oras na karinderya. Ang ilaw nito ay tila isang munting parola sa madilim na gabi. Kape muna tayo, sabi niya. Hindi nagtatanong. Bumaba siya at bumili ng 2 tasang kape sa styrofoam cup. Isang itim at matapang at isang may kaunting gatas. Inabot niya ang may gatas kay Liwayway. Salamat, mahinang sabi nito. Tinanggap ang tasa. Ang init nito ay tila nagbigay ng kaunting buhay sa kanyang mga kamay. Hindi na muna pinaandar ni Ulan ang kotse. Sumandal siya sa kanyang upuan at humigop sa kanyang kape. Pasensya na, ulit niya. Hindi sa nangyari kagabi. Pasensya na sa loob ng 6 na buwan. Tumingin ito sa kanya. Nagulat sa kanyang sinabi. Naging gago ako. Pag-amin ni Ulan, nahihirapang aminin ang sarili niyang pagkakamali. Hinuhusgahan kita nang hindi ka man lang kilala. Mali yon. Uminom si Liwayway mula sa kanyang tasa. Ang katahimikan ay nanatili, ngunit ngayon ay may iba ng kahulugan. Hindi na ito awkward, kundi naghihintay. Hindi ka naman siguro laging tahimik, no? Tanong ni Ulan. Sinusubukan ng isang mas magaan na paksa. Umiling ito. May paborito ka bang kulay? Tanong niya. Pakiramdam may isa siyang teenager na hindi alam ang gagawin. Isang anino ng pagtataka ang dumaan sa mukha ni Liwayway bago ito sumagot.
Asul, sabi nito, katulad ng dagat bago bumagyo. Pagkain, adobo, yung maraming bawang at paminta. Mga simpleng tanong, mga simpleng sagot. Ngunit para kay Ulan, ang bawat salita mula rito ay parang isang piraso ng puzzle na dahan-dahang nabubuo. Sa unang pagkakataon, nakikita niya ang tao, hindi ang uniforme ng serbidora o ang anino ng isang sundalo. Ikaw, sir? Bigla nitong tanong na ikinagulat niya. Ulanan na lang. Huwag nang, sir. Mabilis niyang sabi at, paborito kong kulay, berde siguro, at sinigang, kahit araw-araw. At doon, nakita niya ito. Isang bagay na mas bihira kaysa sa isang shooting star sa maulap na kalangitan. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing pagkurba sa gilid ng mga labi ni Liwayway. Isang ngiti. Hindi ito malaki. Hindi ito masaya. Pero totoo ito. Parang may kung anong mainit na kumalat sa dibdib ni Ulan. Ang maliit na ngiting iyon ay tila mas maliwanag pa kaysa sa lahat ng ilaw sa sansinag. Sa isang iglap, nawala ang Liwayway na mailap. Ang Liwayway na laging nakayuko. Sa harap niya ay isang babaeng may daladalang lungkot. Oo, ngunit may kakayahan pa ring ngumiti. At gusto ni Ulan na makita itong muli. Itinuro ni Liwayway ang daan, isang maliit na eskinita na papunta sa isang paupahang apartment. Huminto si Ulan sa tapat nito. Salamat sa kape. At sa paghahatid, Ulan, sabi nito, binibigkas ang kanyang pangalan sa unang pagkakataon. Walang anuman. Pinanood niya itong maglakad papasok sa gate, hindi inaalis ang tingin hanggat hindi niya naririnig ang pagklik ng seradura. Nakahinga siya ng maluwag. Ligtas na ito. Pinaandar na niya ang kotse para umikot. Habang ginagawa ito, automatiko siyang tumingin sa kanyang rearview mirror. At ang pakiramdam ng tagumpay at pag-asa ay biglang naglaho na parang kinain ng dilim. Sa kabilang kalsada, sa ilalim ng isang namamatay sinding poste ng ilaw, isang anino ang humiwalay sa pader. Ang lalaki mula sa bar, si Marco Aguilar. Nakatayo lang ito roon. Ang mga kamay ay nasa bulsa, nakatingin ng diretso sa apartment ni Liwayway. Isang buwitre na naghihintay, isang lobo na nag-aabang. Napahigpit ang hawak ni Ulan sa manibela. Ang kanyang mga ugat ay lumitaw. Ang problema ay hindi pala tapos. Sa katunayan, pakiramdam niya'y nagsisimula pa lang ito. Ang kaunting init na dala ng kape at ng ngiti kagabi ay mabilis na naglaho na parang isang kandilang hinipan ng malakas na hangin. Pinalitan ito ng pamilyar na lamig na matagal nang kasama ni Liwayway. Ang lamig ng takot. Pumasok siya sa trabaho kinabukasan na may bigat sa kanyang dibdib. Ang basyo ng bala ay itinago niya sa ilalim ng kanyang unan. Isang paalala na ang kapayapaan ay isang hiram na luho lamang. Sinubukan niyang kumilos ng normal. Nagpunas ng mesa, naghanda ng mga gagamitin, ngumiti ng pilit sa mga unang customer. Ngunit ang bawat pagtunog ng kampanilya sa pinto ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Bawat bagong mukha ay kanyang sinusuri, naghahanap, nag-aabang. Nandoon si Ulan, abala sa pag-aayos ng mga stocks. Paminsan-minsan, nahuhuli niya itong sumusulyap sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala na hindi nito itinatago. Ang bawat sulyap ay parang isang mainit na yakap at isang suntok sa sikmura ng sabay. Gusto niyang lumapit sa init na yon, ngunit alam niyang ang apoy ay nakakasunog at siya, higit kanino man, ay ayaw ng may madamay pa. Kalagitnaan ng gabi, nang muling tumunog ang kampanilya. At sa pagkakataong yon, alam niyang siya na iyon, ang lalaki mula sa dilim. Pumasok si Marco Aguilar na para bang pag-aari niya ang lugar. Hindi siya umupo sa sulok. Dumiretso siya sa bar counter,
sa pinakamaliwanag na bahagi at umupo sa isang mataas na silya. 2 upuan lang ang layo mula sa kinatatayuan ni Ulan. "Magandang gabi," sabi nito. Ang boses ay kalmado at palakaibigan. Ngunit ang mga mata nito, nang tumingin sa kanya ay walang kabuhay-buhay. Malamig na parang yelo. Naramdaman ni Liwayway ang pag-atras ng dugo mula sa kanyang mukha. Tumango siya. "Anong maiinom nila?" tanong niya. Pinipilit na maging profesional ang kanyang boses. Ngumiti si Marco. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Tubig lang muna." At pagkatapos, idinagdag niya ang mga salitang dumurog sa pader na pilit niyang itinatayo. Corporal Salcedo. Ang pangalang iyon, ang ranggong iyon. Parang isang multo na bumulong sa kanyang tainga. Ang ingay ng bar ay biglang humina sa kanyang pandinig. Tumigil ang pag-ikot ng mundo. Siya at ang lalaking ito na lang ang natira. "Hindi kita kilala," mariin niyang sabi. Kahit na ang puso niya ay kumakarera na. Tumawa si Marco, isang mahinang tawa. "Hindi nga ba? Sigurado ako, kilala mo ang pangalang Aguilar. O baka naman Santos? O Reyes? Mga pamilyar na pangalan, hindi ba? Sila yung mga kasama mo sa Zamboanga." Bawat pangalang binanggit niya ay parang isang patalim na bumaon sa puso ni Liwayway. Aguilar, Santos, Reyes, ang kanyang mga tauhan, ang kanyang mga kapatid, ang mga pangalang inuukit niya sa kanyang isipan gabi-gabi bago matulog. "Ano ang kailangan mo?" tanong ni Liwayway. Ang boses ay nanginginig na. "Simple lang," sabi ni Marco. Inilapit ang kanyang mukha. "Gusto kong maramdaman mo ang naramdaman namin. Ang paghihintay, ang hindi pagkaalam, ang sakit ng pag-iwan sa isang taong dapat ay proprotektahan mo." Ang kanyang mga salita ay puno ng lason. Bawat isa ay maingat na pinili para saktan siya sa pinakamalalim na paraan. Sa kabilang dulo ng counter, naramdaman ni Ulan ang tensyon. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan nila. Ngunit nakikita niya ang takot sa mukha ni Liwayway. Nakikita niya ang pagputla nito. "Anong order mo?" tanong ni Liwayway sa isa pang customer. Sinusubukang iwasan si Marco. Kumuha siya ng isang baso mula sa lalagyan. At doon na nangyari. Ang kanyang kamay, na minsang kayang humawak ng rifle nang walang panginginig sa gitna ng putukan, ay biglang nanghina. Blag! Ang baso ay nahulog mula sa kanyang kamay at nabasag sa sahig. Ang tunog ay parang isang putok ng baril sa loob ng bar. Natahimik ang lahat at napatingin sa kanilang direksyon. Iyon na ang hudyat para kay Ulan. "May problema ba dito?" tanong ni Ulan. Lumapit siya sa pagitan ni Liwayway at Marco. Ang kanyang katawan ay nagsisilbing harang. Ngumiti lang si Marco kay Ulan. "Wala naman, boss. Nagkakamustahan lang kami ng dati kong kaibigan." Pero hindi na kaya ni Liwayway. Ang pagdating ni Ulan, ang kanyang pagsisikap na protektahan siya, ay ang huling bagay na kailangan niya. Dahil iyon mismo ang kinatatakutan niya. Ang madamay ang inosente. Ang madamay si Ulan. "Huwag kang makialam dito, Ulan." Sigaw niya. Ang boses ay puno ng desperasyon at takot. Ang lakas ng kanyang sigaw ay gumulat hindi lang kay Ulan, kundi pati na rin sa sarili niya. Napatingin si Ulan sa kanya. Ang muka ay puno ng pagkalito at sakit. "Liway, sinabi ko, huwag kang makialam." Ulit niya, itinulak niya si Ulan palayo. "Wala kang alam. Wala kang pakialam dito." Tinalikuran niya silang dalawa. Tinalikuran niya ang nabasag na baso, ang nagtatakang mga customer, ang nasasaktang tingin ni Ulan. Tumakbo siya. Hindi siya tumakbo palabas. Tumakbo siya papasok sa pinakalikod na bahagi ng bar, ang maliit at masikip na stockroom. Isinara niya ang pinto, isinandal ang kanyang likod dito, at dahan-dahang dumausdos pababa sa sahig. Doon, sa dilim,
Sa amoy ng alak at lumang karton, sa wakas ay bumigay siya. Ang mga luhang matagal na niyang pinigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Ang mga hikbi na kinimkim niya sa kanyang dibdib ay kumawala. Napasubsob siya sa kanyang mga tuhod, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat pagsambit niya ng mga pangalan sa kanyang isipan. Aguilar, Santos, Reyes, patawad, patawad. Hindi ito iyak ng simpleng kalungkutan. Ito ay iyak ng isang taong nabubuhay sa impyerno ng nakaraan araw-araw. Iyak ng isang sundalong naiwan ng isang komandanteng nabigo. Maya-maya, narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto. Hindi siya lumingon. Alam niyang si Ulan iyon. Hindi ito nagsalita. Narinig lang niya ang mga yabag nito na lumapit at pagkatapos ay ang pag-upo nito sa sahig, hindi kalayuan sa kanya. Nanatili lang ito roon, sa dilim, kasama niya. Pagkatapos ng ilang minutong tila walang katapusan, isang panyo ang lumitaw sa kanyang gilid. Isang simpleng puting panyo. Hindi niya ito kinuha, ngunit ang presensya nito at ang presensya ng taong nag-aalok nito ay isang maliit na sinag ng liwanag sa kanyang personal na kadiliman. At sa sandaling iyon, mas lalo siyang natakot para sa kanya. Umupo si Ulan sa dilim ng stockroom hanggang sa unti-unting humupa ang mga hikbi ni Liwayway. Ang bawat tunog ng kanyang pag-iyak ay parang isang suntok sa kanyang dibdib. Isang bagay ang malinaw. Ang lalaking yon, si Marco, ay hindi lang isang simpleng kaaway. Siya ang susi sa nakaraan ni Liwayway, isang nakaraan na puno ng sakit at dugo. Nang tumayo si Liwayway at lumabas ng stockroom nang walang salita, alam ni Ulan na hindi niya maaaring hayaan na lang yon. Hindi na ito tungkol sa pagiging boss. Hindi na rin lang ito tungkol sa pagkakaroon ng konsensya. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malalim, isang damdamin na nagsisimula nang mag-ugat sa kanyang puso. Ang pangangailangang protektahan siya. Ako nang bahala dito, sabi niya sa isa pa niyang staff, bago kinuha ang kanyang jacket at lumabas ng bar. Ang malamig na hangin ng gabi ay tumama sa kanyang mukha, ngunit mas nangingibabaw ang init ng galit sa kanyang dugo. Nakita niya si Marco na naglalakad ng marahan palayo sa alingaw-ngaw na para bang wala itong inaalala sa mundo. Hoy! Sigaw ni Ulan. Huminto si Marco at lumingon. Isang mapang-asar na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Boss Ulan, may kailangan ka? Layuan mo siya, direktang sabi ni Ulan. Humakbang siya palapit hanggang sa ilang pulgada na lang ang pagitan nila. Hinarangan niya ang daan nito sa isang madilim na eskinita. Tumawa si Marco, isang tawang walang kagandaman, walang kagalakan. At sino ka para utusan ako? Boss ka lang niya sa trabaho. Wala kang karapatan sa buhay niya. Anong kailangan mo kay Liwayway? Giit ni Ulan, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom na sa kanyang gilid. Ang nangiti sa mukha ni Marco ay biglang naglaho, napalitan ng isang maskara ng purong galit at sakit. Ang kailangan ko ay hustisya. Isang bagay na hindi niya maibibigay. Anong hustisya? Ano ang ginawa niya sa'yo? At doon, sa ilalim ng nag-iisang ilaw ng poste, sa eskinita, ibinuhos ni Marco ang lahat ng lason na matagal na niyang kinikimkim. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig sa tindi ng emosyon, lumalakas sa bawat salita. Ang babaeng yan. Huminga siya ng malalim. Ang babaeng yan ang dahilan kung bakit namatay ang kuya ko. Ang mga salita ay tumama kay Ulan na parang isang malakas na kidlat. Kuya? Si Corporal David Aguilar. Halos isigaw ni Marco ang pangalan na para bang gusto niyang marinig ito ng buong mundo. Ang pinakamagiting na sundalo na kilala ko. Ang kuya ko. Kasama siya sa unit na pinamumunuan ng Corporal Salcedo na yan. Biglang nagkaroon ng kahulugan ang lahat. Ang pangalang Aguilar na binanggit nito kanina.
Ang takot sa mga mata ni Liwayway. Nasa Zamboanga sila. Pagpapatuloy ni Marco, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Na-ambush. Isang misyon na sila lang ang nakakaalam. At sino ang tanging nakaligtas? Sino ang tanging nakabalik ng buhay? Itinuro niya ang kanyang daliri nang nanginginig, hindi kay Ulan, kundi sa direksyon ng bar. Siya lang. Iniwan niya ang mga tauhan niya para mamatay. Iniwan niya ang kuya ko para iligtas ang sarili niyang balat. Ang bawat salita ay isang akusasyon, isang hatol na matagal nang nabuo sa isipan ni Marco. Isang kwento na pinaniwalaan niya ng buong puso dahil iyon lang ang paraan para maintindihan niya ang kanyang pagkawala. Sinungaling ka, sabi ni Ulan, ngunit maging siya ay hindi sigurado. Ang kwento ni Marco, kahit gaano kapait ay may luhika, may pattern, ang survivor's guilt, ang pagtatago. Sinungaling, sigaw ni Marco. Pumunta ka sa kampo, tanungin mo ang mga nakakakilala sa kanya. Isang duwag. Yan ang tawag sa kanya ng ilan. Isang komandanteng mas inuna ang sarili kaysa sa kanyang mga tauhan. Dapat siya ang namatay, hindi ang kuya ko. Ang huling mga salita ay puno ng hinagpis. Ang galit ay napalitan ng purong sakit ng isang kapatid na naulila. Napatulala si Ulan. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang imahe ni Liwayway na umiiyak sa stockroom ay bumalik sa kanyang isipan. Hindi iyon iyak ng isang duwag. Iyon ay iyak ng isang taong nasasaktan. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang tunog ang nakakuha ng kanilang atensyon. Isang mahinang kaluskos. Mula sa likod ng isang malaking basurahan sa gilid ng eskinita, isang bagay ang nahulog, isang maliit na canvas bag. Parehong napalingon si Ulan at Marco. At doon, nakatayo sa dilim, ang anino ay dahan-dahang gumalaw patungo sa liwanag. Si Liwayway. Narinig niya. Narinig niya ang lahat. Ang mukha niya ay walang kulay, mas maputla pa kaysa sa buwan. Ang kanyang mga mata ay malapad, puno ng isang ekspresyon na hindi kayang ilarawan ni Ulan. Isang pinaghalong takot, sakit, at pagkumpirma na para bang ang pinakamasama niyang bangungot, ang kasalanang araw-araw niyang pinagdurusahan sa kanyang isipan, ay isinigaw na ngayon para marinig ng lahat. Nakatitig siya kay Marco, pagkatapos ay kay Ulan. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang, ngunit walang salitang lumalabas. Para siyang isang multo na biglang nagkatawang tao, nahuli sa isang sandali ng purong kahinaan. Ang tingin niya kay Marco ay puno ng sakit. Isang pagkilala sa galit nito na para bang matagal na niya itong inaasahan. Ngunit ang tingin niya kay Ulan, iyon ang dumurog sa puso ng lalaki. May nakita siyang kahihiyan, isang malalim na kahihiyan na para bang sinasabi, heto na, ito ang tunay na ako, ang halimaw na pilit kong itinatago. Ngayon, nakita mo na, ang akusasyon ay binitawan na, ang sikreto ay nabunyag na. At si Liwayway ay nakatayo sa gitna ng lahat, nahatulan hindi sa isang korte, kundi sa isang madilim na eskinita, sa harap ng dalawang lalaking nagbago ng takbo ng kanyang buhay. Ang isa ay anino ng kanyang nakaraan, at ang isa ay ang liwanag na natatakot siyang abutin. Tumakbo. Iyon lang ang tanging salitang umaling-awngaw sa isipan ni Liwayway. Tumakbo palayo sa mga mata ni Marco na puno ng pag-uusig. Tumakbo palayo sa mga mata ni Ulan na puno ng pagkalito at sakit. Tumakbo palayo sa katotohanang matagal na niyang ibinaon. Hindi niya alam kung paano siya nakarating sa kanyang apartment. Ang alam lang niya ay ang paggaspas ng hangin sa kanyang tainga, ang pagkirot ng kanyang mga baga, at ang tunog ng sarili niyang mga yabag sa sementadong kalsada. Nang maisara niya ang pinto, isinandal niya ang kanyang buong bigat dito
na para bang kaya nitong harangan ang mga multo na humahabol sa kanya. Doon, sa katahimikan ng kanyang munting silid, bumalik ang lahat. Duwag, iniwan mo sila. Ang mga salita ni Marco ay naging gatilyo. Bigla, wala na siya sa Sansinag. Nasa Zamboanga siyang muli. Ang amoy ng alikabok at pulbura ay pumuno sa kanyang ilong. Ang nakakabinging tunog ng mga putok ng baril ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Nakita niya ang nag-aapoy na sasakyan, ang mga anino ng kanyang mga kasamahan na bumabagsak isa-isa. Naramdaman niya ang bigat ng katawan ni Corporal David Aguilar na nakapatong sa kanya. Ang huling hininga nito ay mainit sa kanyang pisngi. Ang mga salitang ibinulong nito, "Tama siya," sabi ng isang boses sa kanyang isipan. Tama si Marco. Kasalanan ko ang lahat. Ang pader na matagal niyang itinayo para pigilan ang mga alaalang yon ay tuluyan ng gumuho. Ang sakit ay bumuhos, hindi na luha, kundi isang agos ng purong pagdurusa na halos lumunod sa kanya. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakasabunot sa sariling buhok. Hindi na muli. Hindi na niya hahayaang may masaktan pa ng dahil sa kanya. Mula sa gitna ng kanyang pagkasira, isang malamig at matalas na desisyon ang nabuo. Isang desisyon na isinilang mula sa desperasyon. Kailangan na niyang umalis. Tumayo siya. Ang mga luha ay pinunasan niya ng likod ng kanyang kamay. Ang kanyang mga kilos ay mabilis na ngayon, mekanikal, walang emosyon. Binuksan niya ang kanyang aparador at kinuha ang isang lumang itim na backpack. Inihagis niya sa loob ang iilang pirasong damit, ang kanyang sipilyo at ang kakarampot na ipon na itinago niya sa ilalim ng kutsyon. Sa ilalim ng mga damit, inilagay niya ang isang lumang litrato, isang litratong kupas kung saan nakangiti ang kanyang buong unit. Kasama si David Aguilar. Pagkatapos, kumuha siya ng isang pirasong papel at isang ballpen. Umupo siya sa gilid ng kama at nagsulat. Ulan. Salamat sa pagkakataon. Kailangan ko nang umalis. Pasensya na sa gulo. Liwayway maikli. Walang paliwanag. Walang emosyon. Dahil wala nang natitirang salita para ipaliwanag ang bigat ng kanyang kasalanan. Bago pa man sumikat ang araw, habang ang Sansinag ay mahimbing pang natutulog, lumabas siya. Ang unang hinto niya ay ang alingaw-ngaw. Tahimik ang bar, isang malaking pagkakaiba sa ingay na lagi niyang naririnig. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto sa likod na laging hindi nakalock. Pumasok siya sa opisina ni Ulan at maingat na inilapag ang sulat sa gitna ng mesa nito. Sa huling pagkakataon, tinignan niya ang lugar kung saan siya panandaliang nangarap ng isang normal na buhay. Pagkatapos ay tumalikod na siya. Ang huling hinto niya ay isang maliit na bahay na may mga halamang nakapaligid. Kumatok siya ng marahan. Bumukas ang pinto at bumungad ang inaantok na mukha ni Diwa. Liway, anong... Hindi na natapos ni Diwa ang sasabihin nang makita nito ang backpack sa likod ng kaibigan at ang determinasyon sa mga mata nito. Teka, anong nangyayari? Saan ka pupunta? Kailangan ko nang umalis, Diwa, sabi ni Liwayway. Ang boses ay kalmado, ngunit pinal. Ano? Bakit? Dahil ba sa lalaking yon? Liway, huwag mong gawin to. Hinawakan ni Diwa ang kanyang mga braso. Kaya nating harapin to. Magkasama tayo. Umiling si Liwayway. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Iyon na nga ang problema, Diwa. Ang sino mang mapalapit sa akin ay napapahamak. Isang sumpa. Nakita mo ang nangyari kay Ulan. Muntik na siyang masaktan dahil sa akin. Ayoko nang mangyari yon sa'yo. Kalokohan yan. Umiiyak na sabi ni Diwa. Hindi ka sumpa. Niyakap ni Liwayway ang kanyang kaibigan ng mahigpit. Mag-iingat ka palagi. Bulong niya. Salamat sa lahat.
Bumitaw siya bago pa man siya tuluyang bumigay sa sarili niyang emosyon at naglakad palayo. Iniwan si Diwa na umiiyak sa may pintuan. Nakarating si Liwayway sa terminal ng bus habang ang langit ay nagsisimula palang magkulay kahel. Ang amoy ng diesel at alikabok, ang ingay ng mga konduktor na sumisigaw ng mga destinasyon. Dito, isa lang siyang estranghero. Dito, maaari siyang maglaho. Nakita niya ang unang bus na papaalis. Ang karatula sa harap ay nagsasabing Batangas Pier. Malayo, sapat na para magsimulang muli o para magpatuloy sa pagtatago. Isa-isang umakyat ang mga pasahero. Siya na ang susunod. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay malamig at may dalang pangako ng paglimot. Itinaas niya ang kanyang kanang paa para humakbang sa unang baitang ng bus. Handa nang iwan ang sansinag at ang lahat ng alaala nito. Samantala, sa alingaw-ngaw, kararating lang ni Ulan. Magdamag siyang hindi nakatulog. Iniisip ang mga salita ni Marco at ang itsura ni Liwayway. Kailangan niya itong makausap. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Pumasok siya sa kanyang opisina at doon, sa gitna ng kanyang mesa, nakita niya ang isang nakatuping papel. Kinabahan siya. Binuksan niya ito. Binasa niya ang iilang mga salita. Salamat sa pagkakataon. Kailangan ko nang umalis. Pasensya na sa gulo. Ang papel ay tila naging yelo sa kanyang mga kamay bago ito naging apoy. Isang galit na nagmula sa takot at panghihinayang ang biglang bumalot sa kanya. Hindi niya ito hahayaan. Hindi siya papayag na ang kwento nila ay magtapos ng ganito. Nang walang pag-aalinlangan, ginusot niya ang sulat sa kanyang kamay. Hindi niya maaring hayaan si Liwayway na umalis ng ganoon. Hindi pagkatapos niyang masilayan ang tunay na pagkatao nito. Hindi pagkatapos niyang maramdamang meron silang isang bagay na espesyal. Ang gusot na papel sa kamay ni Ulan ay parang isang mitya na nagsindi ng apoy sa kanyang kalooban. Hindi pagtakbo ang sagot. Hindi pagsuko at tiyak na hindi niya hahayaang mag-isang pasanin ni Liwayway ang mga multo nito. Hindi ngayon, Liway. Hindi sa ganitong paraan. Bulong niya sa sarili. Mabilis siyang lumabas ng bar. Isinusi ang pinto nang hindi na nag-aabalang mag-ayos at sumakay sa kanyang pick-up truck. Pinaandar niya ang makina. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na umaga. Saan siya magsisimula? Ang sansinag ay hindi gaanong kalakihan, ngunit sapat na para magtago ang isang taong gustong mawala. Ang unang pumasok sa kanyang isipan ay ang apartment nito. Mabilis niyang tinungo ang eskinita. Umaasang baka nagbago lang ito ng isip, ngunit pagdating doon, ang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Kumatok siya ng malakas, walang sagot. Sinubukan niyang pihitin ang siradura, nakalock. Ngunit may napansin siyang isang bagay na nakasabit sa doorknob. Isang maliit na susi na may kasamang sulat para sa landlady. Iniwan na nga niya ang lugar. Huli na ba siya? Ang kanyang sasakyan ay umikot sa mga pamilyar na kalye ng bayan. Tiningnan niya ang bawat parke, bawat karinderya, bawat hintayan ng tricycle, umaasang masisilayan ang pamilyar na postura nito. Ngunit wala. Para siyang naghahanap ng isang anino. Habang nagmamaneho, ang mga sinabi ni Marco ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Duwag. Iniwan niya sila. Ngunit hindi ito tugma sa babaeng nakita niyang harapin ang isang lasing na customer. Hindi ito tugma sa babaeng may tattoo ng Marine Corps. At lalong hindi ito tugma sa babaeng umiyak ng buong kapaitan sa loob ng stockroom. Ang iyak na yon ay hindi iyak ng isang taong walang pakialam. Iyon ay iyak ng isang taong sobra-sobra ang pakialam. Isang tao lang ang maaaring makatulong sa kanya. Pinuntahan niya ang bahay ni Diwa. Kumatok siya ng mas malakas kaysa sa nararapat. Nang bumukas ang pinto, bumungad sa kanya ang namumugto at galit na mga mata
ng kaibigan ni Liwayway. Anong kailangan mo? Mataray na tanong ni Diwa. Si Liway, sabi ni Ulan, hinihingal. Nasaan siya? Umalis siya. Nag-iwan siya ng sulat. Ang galit sa mukha ni Diwa ay napalitan ng sakit. Alam ko, nagpaalam siya sa akin. Saan siya nagpunta? Halos pakiusap na tanong ni Ulan. Tinitigan siya ni Diwa. Sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Bakit? Anong gagawin mo? Hahayaan mo rin siyang saktan ng lalaking yon? Huhusgahan mo rin siya tulad ng ginawa mo sa loob ng 6 na buwan? Ang mga salita ni Diwa ay tumama kay Ulan na parang mga sampal. Tama siya. Hindi, mariing sagot ni Ulan. Ang boses ay puno ng pagsisisi at determinasyon. Nagkamali ako, Diwa. Alam ko. Pero gusto kong itama yon. Hindi ko alam ang buong kwento. Hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari sa Zamboanga. Pero kilala ko siya. O kahit ang kaunting bahagi niya na ipinakita niya sa akin. At hindi siya duwag. Nakita ni Diwa ang katapatan sa mga mata ni Ulan. Nakita niya ang pagsisisi. At nakita niya ang parehong pag-aalala na nararamdaman niya para sa kanilang kaibigan. Hindi niya kailangan ng awa, Ulan. Sabi ni Diwa. Ang boses ay mas mahinahon na. Kailangan niya ng taong maniniwala sa kanya. Lalo na ngayon na baka pati siya hindi na naniniwala sa sarili niya. Bumuntong hininga ito. Hindi niya sinabi kung saan siya pupunta. Ang sabi lang niya, kailangan niyang umalis para hindi na tayo madamay. Pero nag-isip si Diwa, isa lang ang lugar na maaari niyang puntahan para makaalis agad. Ang terminal ng bus, sabay nilang sabi. Salamat, Diwa, sabi ni Ulan bago tumalikod at tumakbo pabalik sa kanyang sasakyan. Ulan! Pahabol na sigaw ni Diwa. Huwag mo siyang iiwan. Ang mga salitang yon ay nagbigay ng huling lakas kay Ulan. Pinaharurot niya ang kanyang pickup, ang mga gulong ay umikit sa alikabok. Ang bawat segundo ay mahalaga. Ang bawat pula sa traffic light ay parang isang pagsubok sa kanyang pasensya. Sa kanyang isipan, inalala niya ang mga maliliit na detalye tungkol kay Liwayway. Ang paraan ng pagtali niya sa kanyang buhok. Ang paborito niyang kulay asul. Ang bihirang ngiti na nagpapaliwanag sa buong mukha niya. Ang mga maliliit na bagay na ito ay bumuo ng isang larawan sa kanyang isipan. Isang larawan ng isang babaeng karapat-dapat ipaglaban. Hindi ko alam ang nangyari noon, Liway, sabi niya sa kanyang isipan. Pero nandito ako ngayon at hindi kita iiwan. Mula sa malayo, natanaw na niya ang terminal. Ang dami ng tao at bus ay parang isang magulong painting. Ipinark niya ang sasakyan sa kung saan lang at tumakbo papasok. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap. Bus papuntang Maynila, papuntang Bicol, papuntang Ilocos. At doon, sa pinakadulong platform, nakita niya ito. Isang bus na may karatulang Batangas Pier. At sa tabi nito, isang pamilyar na figura na may itim na backpack, si Liwayway. Papaakyat na ito ng baas. Ang puso ni Ulan ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Masyado na bang huli ang lahat? Hindi. Humugot siya ng isang malalim na hininga at isinigaw ang pangalan nito ng buong lakas, sapat para marinig sa gitna ng ingay ng terminal. Liwayway! Ang pangalan niya, isinigaw sa gitna ng magulong terminal, ay parang isang kidlat na gumising sa manhid niyang kaluluwa. Huminto ang paghakbang ni Liwayway. Ang kanyang paa ay nanatiling nakaangat, ilang pulgada lang mula sa sahig ng bus. Dahan-dahan na parang sa isang panaginip, lumingon siya. At doon, sa gitna ng mga taong naglalakad at nagmamadali, nakita niya siya. Si Ulan, tumatakbo.
Itinutulak ang mga nakaharang sa kanyang daan, hindi alintana, ang mga nagagalit na tingin. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang paghinga ay malalim, at ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanya. Isang parte ng pagkatao ni Liwayway ang gustong bumaba at tumakbo palayo sa kanya. Ang parte na sanay ng masaktan at manakit. Ngunit may isa pang parte, isang maliit at halos patay ng kislap ng pag-asa na pumigil sa kanya. "Hoy! Aalis na kami!" Sigaw ng konduktor, naiinip. Ngunit si Ulan ay hindi huminto. Sumenya siya sa driver, isang desperadong kilos ng kamay. "Sandali lang, boss. Pakiusap." Sa hindi malamang dahilan, marahil ay dahil sa itsura ni Ulan o sa drama ng sandali, pumreno ang bus, bumukas ang pinto, at sa ilang malalaking hakbang, nakaakyat na si Ulan, humihingal at nakatayo sa pasilyo, ilang talampakan lang mula kay Liwayway. Ang lahat ng pasahero ay napatingin sa kanila. Ang kanilang mga bulungan ay parang mga bubuyog. Si Liwayway ay naging sentro ng atensyon, isang bagay na pilit niyang iniiwasan sa buong buhay niya. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Liwayway. Ang boses niya ay halos isang bulong. "Pinipigilan kang gumawa ng isang malaking pagkakamali," sagot ni Ulan sa pagitan ng kanyang mga paghinga. "Umalis ka na, Ulan. Nakakahiya." Sinubukan niyang lumagpas dito para humanap ng upuan, pero hinarangan nito ang daan. Hinawakan ni Ulan ang kanyang braso, mahigpit ngunit hindi masakit. Hindi ako aalis nang wala ka." Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. "Liway, alam kong natatakot ka. Alam kong nasasaktan ka. Pero hindi mo kailangang harapin yan ng mag-isa." Umiling si Liwayway. Ang mga luha ay nagsimula na namang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. "Hindi mo naiintindihan?" "Hindi nga," pagamin ni Ulan. "Kaya hayaan mo akong intindihin. Huwag kang tumakbo. Huwag kang magtago." Inilapit niya ang kanyang mukha. Ang boses niya ay naging isang desperadong bulong na para sa kanya lang. "Hayaan mo akong maniwala sa'yo." Ang huling mga salita. Iyon ang bumiyak sa huling pader na nakapalibot sa kanyang puso. Hindi mahal kita. Hindi kailangan kita. Kundi, hayaan mo akong maniwala sa'yo. Ang mga salitang iyon ay ang tanging bagay na hindi niya alam na kailangan pala niyang marinig. Isang tao na pipiliing maniwala sa kanya, sa kabila ng lahat ng ebidensya ng kanyang kabiguan. Isang butil ng luha ang tumulo mula sa kanyang kanang mata. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng ginhawa. Isang pag-amin na sa wakas, may isang taong nakakita sa kanya, hindi sa sundalo, hindi sa serbidora, kundi sa babaeng nasa loob. Isang maliit na ngiti ang namuo sa kanyang labi. Isang namang ngiti na puno ng pasasalamat at pag-asa. Nakatataba naman ang puso. Isang boses, malamig at puno ng pangungutya, ang pumutol sa kanilang sandali. Sabay silang napalingon ni Ulan sa pinanggalingan ng boses. Sa may pintuan ng bus, nakatayo si Marco Aguilar. Ang kaninang kalmado nitong anyo ay wala na. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng isang nakakakilabot na saya na para bang nanunood siya ng isang magandang palabas. "Aalis ka na pala, Corporal?" tanong ni Marco, humakbang paakyat ng bus. "Napakasama mo namang kaibigan. Hindi ka man lang nagpaalam." Nanigas si Liwayway. Ang pag-asa na naramdaman niya kanina ay biglang naging yelo sa kanyang mga ugat. "Layuan mo kami," mariing sabi ni Ulan. Itinayo ang sarili sa pagitan ni Liwayway at Marco. Ngumisi si Marco, isang nangisi na nagpatindig sa lahat ng balahibo ni Liwayway. "Alam mo, naisip ko, siguro nga mali ako ng paraan. Siguro hindi ikaw ang dapat kong singilin." Tumingin ito kay Liwayway
Ang mga mata ay nangaasar. Sabi mo nga, sumpa ka, na ang lahat ng napapalapit sa'yo ay napapahamak. Humakbang pa ito palapit. Kung hindi ka magbabayad sa kasalanan mo, ang mga taong malapit sa'yo ang pagbabayarin ko. Ang banta ay malinaw. Isang pangako. At si Liwayway higit kanino man ay alam na kaya itong gawin ni Marco. Pagkatapos, may kinuha si Marco mula sa bulsa ng kanyang jacket. Hindi ito kutsilyo, hindi ito baril. Ito ay isang bagay na mas masahol pa, isang litrato. Iniangat niya ito para makita nilang dalawa. Isang litrato ng isang masayang teenager na babae. Nakangiti sa kamera, may suot na uniforme ng eskwelahan. Kilala ni Ulan ang babaeng iyon. Iyon ang nakababata niyang kapatid. Ang nangisi ni Marco ay lalong lumawak. Tumingin siya kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tagumpay ng isang demonyo. Kilala mo ba siya? Ang mundo ni Ulan ay tila huminto sa pag-ikot. Ang ingay ng terminal, ang mga pasahero, ang makina ng bus, lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang litrato ng kanyang kapatid sa kamay ni Marco. Si Maya, ang kanyang pinakamamahal na si Maya, na dapat ay nasa eskwelahan ngayon, ligtas at walang kamalay-malay. Isang primordial na galit, mas mainit kaysa sa kahit anong naramdaman niya dati, ang kumulo sa kanyang dugo. Susugurin na sana niya si Marco, ngunit isang kamay ang pumigil sa kanya. Kamay ni Liwayway. Nang tignan niya ito, ang babaeng nakita niyang umiiyak at tumatakbo kanina ay wala na. Ang nakatayo sa tabi niya ngayon ay ibang tao. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng luha at pag-aalinlangan, ay matalas na ngayon, malamig at nakapokus. Ang kanyang postura ay hindi na nakayuko. Diretso ito at alerto. Ang serbidora ay nawala. Ang sundalo ay nagbalik. "Huwag!" bulong ni Liwayway. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat ng bakal. Gusto niyang magalit ka. Gusto niyang mawala ka sa kontrol. Huwag mong ibigay sa kanya yon. Tumingin si Liwayway kay Marco. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Saan siya? Ngumisi si Marco, nagagalak sa epekto ng kanyang ginawa. Isang lumang bodega malapit sa pantalan. Alam mo kung saan yon. Ikaw lang ang pumunta. Ikaw lang ang kailangan ko. Mayroon kang 1 oras. Pagkatapos ay bumaba ito ng bus at naglahos sa gitna ng mga tao. "Tara na," sabi ni Ulan. Hinila si Liwayway. "Kailangan nating tumawag ng pulis." "Hindi," mabilis na sagot ni Liwayway. Hinila pabalik si Ulan. Bumaba sila ng bus, papalayo sa mga nagchichismisang pasahero. "Wala tayong panahon," sinabi niya. 1 oras. Kung tatawag tayo ng pulis, baka kung anong gawin niya sa kapatid mo. Ito ay laro niya, Ulan. At kailangan nating laruin ito ayon sa kanyang mga patakaran hanggang sa tayo na ang magtakda ng bago. Tumingin si Ulan sa kanya, naguguluhan at natatakot. "Anong ibig mong sabihin? Paano natin siya lalabanan? 2 lang tayo." Humarap si Liwayway sa kanya. Hinawakan ang magkabilang balikat niya. "Makinig ka sa akin, Ulan. Nakalimutan mo na ba? Hindi lang ako serbidora." Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. "Nakalimutan mo na ba ang tattoo ko?" Sa sandaling iyon, naunawaan ni Ulan. Ang babaeng kaharap niya ay hindi lang basta biktima. Siya ay isang sandata. "May tiwala ka ba sa akin?" tanong ni Liwayway. Walang pag-aalinlangan, tumango si Ulan. "Oo, okay," sabi ni Liwayway. Ang kanyang utak ay gumagana na parang isang makina. Ang bodega sa pantalan, alam ko yon. Malaki, maraming matataguan. Kailangan natin ng plano. Sumakay sila sa pickup ni Ulan. Habang mabilis na nagmamaneho si Ulan patungo sa direksyon ng pantalan, si Liwayway naman ang nagbibigay ng mga utos. Ang boses niya ay kalmado, tumpak
at puno ng awtoridad. Mayroon ka bang lubid o anumang matibay na tali sa sasakyan? Oo, sa likod. Ginagamit ko sa kargamento. Kailangan natin ng distraction. May alam ka bang paraan para makagawa ng malakas na ingay malapit doon? Nag-isip si Ulan. Ang negosyo ng pamilya ko, Ulan's Trucking Services, malapit lang doon ang garahe. Maraming piyesa at mga busina ng truck. Perpekto, sabi ni Liwayway. Ito ang gagawin natin. Habang ipinapaliwanag niya ang plano, namangha si Ulan. Bawat detalye ay pinag-isipan. Bawat posibleng mangyari ay may katapat na solusyon. Ito ang Corporal Salcedo sa kanyang pinakamahusay na anyo. Hindi na siya natatakot. Sa halip, naramdaman niya ang isang kakaibang kumpiyansa. Nagtitiwala siya sa kanya. Huminto sila ilang kanto mula sa bodega. Isang malaki at kinakalawang na gusali na tila matagal nang inabandona. Ikaw ang bahala sa distraction, sabi ni Liwayway, hinawakan ng kamay ni Ulan. Sa oras na marinig ko ang busina, iyon ang hudyat ko para pumasok. Huwag kang lalapit sa bodega. Tumawag ka ng pulis pagkatapos ng 5 minuto. Intindihin mo, Ulan? 5 minuto. Paano ka? Nag-aalalang tanong ni Ulan. Kaya ko to, sabi niya. At sa mga mata niya, nakita ni Ulan ang isang tapang na hindi pa niya nakikita sa kahit kanino. Ang kailangan ko lang ay ang tiwala mo. Tumango si Ulan. Mag-iingat ka. Bumaba si Liwayway ng sasakyan at nawala sa mga anino. Siya ay gumagalaw na may layunin at bilis. Hindi na parang isang ordinaryong babae, kundi parang isang anino na may misyon. Sa loob ng bodega, si Maya ay nakatali sa isang upuan, umiiyak. Tumahimik ka! Sigaw ni Marco, naglalakad pabalik-balik. Darating siya. Kailangan niyang dumating. Sa labas, si Liwayway ay nasa gilid ng gusali, naghahanap ng pasukan. Nakita niya ang isang mataas na bintana na basag. Walang ingay, na parang isang pusa. Umakyat siya at pumasok sa loob. Lumapag sa sahig ng walang kaluskos. Ang loob ay madilim. Tanging ang liwanag mula sa mga butas sa bubong ang nagsisilbing ilaw. Narinig niya ang boses ni Marco at ang hikbi ni Maya sa kabilang dulo ng bodega. Dahan-dahan siyang gumapang sa likod ng mga lumang kahon at makinarya. Palapit ng palapit. Sakto sa oras, isang nakakabinging tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang sunod-sunod na busina ng truck mula sa garahe ni Ulan. Napalingon si Marco sa gulat. Ang kanyang atensyon ay natuon sa ingay. Iyon na ang pagkakataon ni Liwayway. Mula sa kanyang pinagtataguan, lumabas siya at sumugod, hindi para pumatay, kundi para mag-neutralize. Ang unang ginawa niya ay sinipa ang binti ni Marco na nagpatumba sa balanse nito. Bago pa man ito makabawi, hinawakan niya ang braso nitong may hawak na kutsilyo at pinilipit ito sa paraan na natutunan niya sa pagsasanay. Bumagsak ang kutsilyo sa sahig. Sino ka? Gulat na sigaw ni Marco, sinusubukang lumaban. Ngunit si Liwayway ay mas mabilis, mas malakas. Bawat suntok at sipa ni Marco ay kanyang iniiwasan. Ang kanyang mga galaw ay hindi na pang-away kalye. Ito ay kalkulado at nakamamatay. Pinuntirya niya ang mga pressure points, isang tama sa balikat, isang sipa sa tuhod. Bumagsak si Marco sa sahig. Humihingal. Tapos na to, Marco, sabi ni Liwayway. Nakatayo sa harap niya. Hindi pa, sigaw ni Marco. At sa huling desperadong kilos, sinubukan niyang abutin ang kutsilyo. Ngunit pinigilan siya ni Liwayway. Tinapakan ng kanyang kamay. Umupo siya sa harap ng pagod at talunang lalaki. At sa gitna ng tensyon, sinabi niya ang mga salitang matagal na niyang gustong sabihin. Hindi ako duwag, Marco, at hindi rin duwag ang kuya mo.
Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at katotohanan. Nang maambush kami, siya ang unang tinamaan. Siya ang humarang sa mga bala na para sa akin. Alam mo ba kung ano ang huling sinabi niya sa akin? Nanginginig ang boses ni Liwayway, ngunit nagpatuloy siya. Ang sabi niya, "Mabuhay ka, Corporal. Ikuwento mo ang nangyari sa amin. Kuya mo ang nagligtas sa akin, iyon ang huling utos niya." Ang galit sa mukha ni Marco ay dahan-dahang napalitan ng pagkalito pagkatapos ay ng pagkabigla. Ang kwentong pinaniwalaan niya sa loob ng maraming taon ay biglang gumuho sa harap niya. Sa sandaling iyon, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang marinig, papalapit ng papalapit. Mabilis na pinuntahan ni Liwayway si Maya at kinalagan ito. Niyakap niya ang umiiyak na dalagita. "Okay ka na. Ligtas ka na." Nang dumating ang mga pulis, naabutan nila si Marco na nakaupo lang sa sahig, tulala. Si Liwayway ay nakatayo sa tabi ni Maya, pinoprotektahan ito. At si Ulan ay tumatakbo papasok. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot na napalitan ng laking ginhawa nang makita ang kapatid na ligtas. Tumingin si Liwayway kay Ulan, isang tingin ng tagumpay at pagod. Ngunit ang lahat ng lakas na ipinon niya, ang adrenaline na nagpatayo sa kanya, ay biglang nawala. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Ang kanyang paningin ay nanlabo. At bago pa man siya tuluyang bumagsak, naramdaman niya ang malalakas na braso ni Ulan na sumalo sa kanya. Ang unang nagparehistro sa kamalayan ni Liwayway ay ang amoy. Hindi na amoy ng alikabok at kalawang. Hindi rin amoy ng alak at sigarilyo. Ito ay amoy ng antiseptic, ng malinis na linen. Amoy ng ospital. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang liwanag ay puti at banayad. Hindi na ang madilim na ilaw ng bodega. Ang unang mukha na kanyang nakita ay ang mukha ni Ulan. Nakaupo sa isang silya sa tabi ng kanyang kama. Ang mga mata nito ay namumugto sa pag-aalala. Ngunit nang makita siyang gising, isang alon ng ginhawa ang bumalot sa mukha nito. "Liway," sabi niya. Ang boses ay mahina at puno ng emosyon. Agad itong tumayo at lumapit. "Gising ka na. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo?" Sinubukan ni Liwayway na bumangon, ngunit pinigilan siya ng banayad na paghawak ni Ulan sa kanyang balikat. "Relax ka lang," sabi ng doktor. "Pagod at stress lang yan. Dehydration din. Pero ligtas ka na." Si Maya, iyon ang unang salitang lumabas sa kanyang bibig. "Okay na siya," mabilis na sagot ni Ulan. "Nasa bahay kasama ang mga magulang namin. Medyo takot pa, pero ligtas na siya. Dahil sa'yo." Nakahinga ng maluwag si Liwayway. Ang bigat na pasan niya sa loob ng isang oras ay tila nabawasan. Nanatili silang tahimik ng ilang sandali. Ang tanging naririnig lang ay ang mahinang tunog ng mga aparato sa ospital. Si Ulan, na laging mayroong aura ng pagiging kontrolado at seryoso, ay nakatayo lang doon. Hindi binibitawan ang pagkakahawak sa gilid ng kanyang kama na para bang natatakot na kapag bumitaw siya ay bigla na lang siyang mawawala. "Salamat, Liway," sabi ni Ulan. Binasag ang katahimikan. "Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Iniligtas mo ang kapatid ko. Iniligtas mo ang lahat sa akin." Umiling si Liwayway. Umiwas ang tingin. "Ginawa ko lang ang dapat gawin." "Hindi," maring sabi ni Ulan. "Ginawa mo ang isang bagay na hindi kayang gawin ng ordinaryong tao. Ikaw ay hindi ka pani-paniwala." Ang papuri, ang sinseridad sa boses ni Ulan ay nagdulot ng isang kakaibang kirot sa puso ni Liwayway. Hindi siya sanay dito. "Ulan," nagsimula siya, at sa pagkakataong yon, alam niyang kailangan na niyang sabihin. Kailangan na niyang ilabas ang lahat ng lason na matagal na niyang kinikimkim. Ang sinabi ni Marco tungkol sa pagiging duwag ko. Umupo si Ulan sa gilid ng kama, mas lumapit sa kanya. "Liway,
Narinig ko ang sinabi mo sa kanya bago dumating ang mga pulis. Pero may mga parte pa rin na totoo. Pag-amin ni Liwayway, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Ako ang commander. Responsibilidad ko sila. Dapat ako ang namatay, hindi sila. At doon, sa sterile na kaputian ng kwarto sa ospital, sa wakas ay bumigay siya. Ikinuwento niya ang lahat. Hindi ang bersyon na puno ng galit ni Marco, kundi ang totoong nangyari. Ikinuwento niya ang kanilang misyon, ang biglaang pag-ulan ng mga bala, ang kanyang utos na mag-retreat, ang pagtanggi ng kanyang mga tauhan na iwan ang mga sugatan, ang kaguluhan, ang pagsabog. Ikinuwento niya ng detalyado kung paano siya itinulak ni Corporal David Aguilar sa isang kanal segundo bago sumabog ang kanilang sasakyan. Kung paano nito ginamit ang sariling katawan bilang panangga. Naalala niya ang bawat salita, ang bawat hininga. Habang nagkukwento siya, ang mga luha ay malayang tumutulo sa kanyang mga pisngi. Hindi ito ang maras na iyak sa stockroom. Ito ay isang tahimik na agos ng kalungkutan. Isang pagluluksa na sa wakas ay pinahintulutan niyang makita ng iba. Sa buong pagkukwento niya, si Ulan ay nakikinig lang. Hindi siya sumasabad. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa kanya, puno ng isang malalim na pag-unawa at simpatiya. Hinawakan niya ang kamay ni Liwayway at ang init ng kanyang palad ay parang isang angkla sa gitna ng isang bagyo ng masasakit na alaala. Nang matapos si Liwayway, ang silid ay napuno ng isang mabigat, ngunit mapagpalayang katahimikan. Hindi mo kasalanan, mahinang sabi ni Ulan. Ang kanyang hinlalaki ay marahang hinahaplos ang likod ng palad ni Liwayway. Ginawa mo ang lahat ng iyong makakaya. Minsan, sa giyera, kahit gawin mo pa ang lahat, may mga bagay pa ring hindi mo kontrolado. Tumingin si Liwayway sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. You are a survivor, Liway, mariing sabi ni Ulan. Not a traitor. Isa kang nakaligtas, Liway, hindi isang taksil. Ang mga salitang iyon, ang mga salitang sinabi sa wikang mas naiintindihan ng puso kaysa ng isipan. Ang mga salitang iyon ang tuluyang bumasag sa huling piraso ng yelo sa kanyang puso. Ang bigat ng survivor's guilt na matagal niyang pasan-pasan ay tila gumaan kahit kaunti. Dahan-dahang inilapit ni Ulan ang kanyang mukha. Walang pagmamadali, walang pagnanasa. Tanging isang malalim na pangangailangan na ipakita ang kanyang nararamdaman sa paraang hindi kayang ipahayag ng mga salita. At sa ilalim ng banayad na ilaw ng ospital, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Ito ay isang halik na hindi nagsimula sa apoy, kundi sa ginhawa. Isang halik na nagsasabing, nandito ako. Isang halik na nangangako ng paghilom. Isang halik na simbolo ng pagtanggap sa lahat ng peklat, nakikita man o hindi. Nang maghiwalay sila, ipinatong ni Ulan ang kanyang noo sa noo ni Liwayway. Pareho silang nakapikit. Huwag ka nang umalis, bulong ni Ulan. Manatili ka, dito, sa tabi ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, hindi naisip ni Liwayway ang pagtakbo. Sa halip, sa init ng yakap ni Ulan, sa lasa ng kanyang halik, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Pakiramdam ng pagiging tahanan. Ilang linggo ang lumipas. Habang nagpapagaling si Liwayway sa bahay ni Diwa, isang sulat ang dumating para sa kanya. Galing ito sa kulungan ng Sansinag. Kinakabahan man, binuksan niya ito. Galing ito kay Marco. Nakatayo si Liwayway sa dalampasigan ng Sansinag, kung saan ang mga alon ay marahang humahalik sa buhangin. Ang hangin ay sariwa, may dalang amoy ng alat at kalayaan. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang sulat ni Marco. Ilang araw na rin itong nasa kanya, ngunit ngayon lang niya naramdaman na handa na siyang basahin ito. Huminga siya ng malalim at binuksan ang papel. Ang sulat kamay ni Marco ay magulo.
na para bang isinulat ng nanginginig. Corporal Salcedo, hindi ko alam kung paano sisimulan. Walang salita ang sapat para sa lahat ng kasalanang nagawa ko. Pagkatapos ng investigasyon, kinausap ako ng ilang dating kasamahan ni Kuya. Ikinuwento nila ang lahat. Ikinuwento nila ang katotohanan na matagal kong ayaw paniwalaan. Hindi ka duwag. Ikaw, at lalo na si Kuya, ay mga bayani. Ako ang naging duwag. Nagtago ako sa likod ng galit dahil mas madali iyon kaysa tanggapin na wala na siya. Patawad kung ang galit ko ay sayo ko ibinunton. Patawad sa lahat. Hindi ko hinihiling ang kapatawaran mo dahil hindi ko ito deserve. Isinulat ko lang ito para malaman mo na alam ko na ang totoo. Sana, sa wakas, mahanap mo na ang kapayapaan na ipinagkait ko sa'yo. Marco Tinupi ni Liwayway ang sulat. Walang luha, walang galit, tanging isang malalim na pakiramdam ng paglaya. Ang kapatawaran na intindihan niya ngayon ay hindi para sa taong nakasakit sa'yo. Ito ay para sa sarili mo. Itinaas niya ang papel at hinayaan itong tangayin ng hangin, palayo sa dagat, hanggang sa ito'y naging isang maliit na puting tuldok na lang at tuluyang naglaho. Kasabay nito, ang huling bigat mula sa kanyang nakaraan ay tila naglaho rin abaka. Lumipas ang ilang buwan. Ang Sansinag ay hindi na lang isang lugar na tinatakasan niya. Ito na ang kanyang tahanan. Ang Alingaungaw Bar ay nagbago na rin. Ang ingay ay nandoon pa rin, ngunit hindi na ito ingay ng gulo at kalasingan. Ito na ay ingay ng tawanan, ng masayang kwentuhan, ng mga kantang hindi na sintunado. Nakatayo si Liwayway sa likod ng bar counter, pinupunasan ng isang baso, isang ngingiti ang laging nakaguhit sa kanyang mga labi. Hindi na kupasin ang kanyang damit, hindi na laging nakatali ang kanyang buhok. May buhay sa kanyang mga mata. Hoy Liway, padagdag pa ng isang pitsel. Sigaw ng isang regular na customer na kumakaway sa kanya na parang isang matagal ng kaibigan. Opo, Tito Romy, paparating na. Masayang sagot niya. Sa isang mesa, nakaupo si Diwa kasama ang ilang mga kaibigan at kinakantyawan siya. Naku, Ulan, tingnan mo yang nobya mo. Mas magaling pa sa yung mag-asikaso ng bar. Tukso ni Diwa. Nasa tabi ni Liwayway si Ulan, nag-aayos ng kaha. Ngumiti lang ito at umakbay sa bewang ni Liwayway. Siyempre naman, partner ko yata yan. Isang mainit na kilig ang gumapang sa puso ni Liwayway. Hindi na siya umiiwas sa mga haplos. Hindi na siya natatakot sa paglalapit. Hinayaan niyang manatili ang braso ni Ulan sa kanyang bewang habang naghahanda siya ng order. Ang kanilang mga galaw ay sabay, sanay, na para bang isang sayaw na matagal na nilang pinraktis. Nang gabing iyon, matapos isara ang bar, magkasama silang naupo sa isang bench sa labas. Ang langit ay puno ng mga bituin. Ang hangin ay malamig, ngunit ang init mula sa katawan ni Ulan, sa tabi niya ay sapat na. Pagod ka na? Tanong ni Ulan. Umiling si Liwayway. Hindi, masaya ako. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat nito. Dati, ang ingay sa loob, parang gusto akong lunurin. Ngayon, parang musika na lang. Niyakap siya ni Ulan mula sa likod. Ipinatong ang kanyang baba sa ibabaw ng ulo ni Liwayway. Ang yakap na ito, na dati magiging dahilan ng kanyang pag-atras, ay naging kanlungan na niya ngayon. Ang kanyang mga peklat, lalo na ang tattoo, ay hindi na simbolo ng sakit, kundi simbolo ng lakas na nagdala sa kanya kung nasaan siya ngayon. Salamat, bulong ni Ulan sa kanyang buhok. Para saan? Tanong ni Liwayway. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko. Tumingin si Liwayway sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng buwan. Hinawakan niya ang kamay ni Ulan na nakayakap sa kanya. Salamat sa pananatili mo. Walang nang ibang salitang kailangan. Sa katahimikan ng gabi, sa ilalim ng mga bituin ng Sansinag, natagpuan ni Liwayway Salcedo ang kanyang tunay na Liwayway.
Isang bagong simula, isang bagong pag-asa, at isang pag-ibig na naghilom sa lahat ng kanyang mga sugat. At dito nagtatapos ang kwento nina, Liwayway at Ulan. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, iisa lang ang nasa isip ko. Ang maipakita na sa likod ng bawat tahimik na tao ay mayroong isang malakas na kwento. At sa likod ng bawat peklat ay may aral ng katatagan. Ang kwento ni Liwayway at Ulan ay isang paalala sa ating lahat tungkol sa kapangyarihan ng pag-ibig na naghihilom, sa kahalagahan ng pagpapatawad sa sarili, at sa pangako ng pag-asa na laging nag-aabang. Sapagkat tulad ni Liwayway, lahat tayo ay may kanya-kanyang madidilim na gabi, ngunit laging mayroong bukang liwayway na darating para sa mga pusong hindi sumusuko. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Anong bahagi ng kanilang kwento ang pinakatumatak sa inyo? Anong damdamin ang iniwan nito sa inyong mga puso? Hinihintay ko ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kayo ang nagsisilbing inspirasyon sa likod ng bawat kwentong aming isinasalaysay. Hanggang sa muli. Kwentong Damdamin TV.